Walang saysay ang paraffin test kaya't dekada 60 pa lang ay binasura na ang paggamit nito sa mga kasong kriminal. Itong inihig ngayon ng kilalang forensic expert na si Doktora Raquel Fortun. Noong araw na natagpuan ng dugo ang si Trina Etong, nagsagawa kaagad ng paraffin test sa mga pulis kay Ted Filon upang alamin kung nagpaputok siya ng baril. Matapos pumanaw kagabi si Trina sa ospital, sumailalim din siya sa paraffin test. Kapwa negatibo ang resulta ng paraffin test sa mag-asawa. Ayon sa forensic expert na si Doktora Raquel Fortun, sapat ng batayan nito para sabihing walang saysay ang paraffin test. Like kung dinidiin mo siya as a shooter, then expectedly positive sana siya, di ba? And in this case, imagine mo yun kasi allegedly negative daw. But imagine the scenario, what if nag-positive siya? I bet automatic yan, may kaso na laban sa kanya. Ayon pa kay Fortun, matagal na raw niyang krusada ang pagbasura ng paraffin test. Dahil 1960s pa raw ay binasura na ito bilang forensic science sa mundo. Na sa halip na makatulong ay lalo lang itong nakakagulo sa mga investigasyon. Tanging Pilipinas na nga lang daw at ilang mga third world countries ang gumagamit nito. Bukod dito, nagsagawa rin daw noon ng pag-aaral ang mga UP students kung saan 40 katao na nagpaputok ng baril ang sinailalim nila sa paraffin test. Ang resulta, 2 lang ang nagpositibo sa eksaminasyon. Supposedly ay magre-react dun sa nitrates or nitrites at magkakaroon ka ng color change. So, yung examiner, hahanap siya ng color change na magiging blue daw. Mabilisan lang daw yon yung reaction na yon. Hindi mo malang makuna ng litrato. Sila lang nakakita, parang gano'n? Yes, so it's actually the examiner's word. Pag sinabi niyang positive yan, pwede positive. Is there a way to check? No. Ganito ang proseso ng paraffin test. Pakukuluan ang wax at unti-unting ipapait sa kamay ng tao. Gagawa nito ng cast na hahaluan ng kemikal para matukoy kung may residue ng gunpowder. Ang posisyon ng kamay nakaganyan. Maling-mali na yun eh. Kasi nakasarado yung itong area na to between the thumb nga at saka yung index finger. And sabi ko nga, this is critical. Ito yung tinetest talaga. Kasi theoretically, diyan napupunta yung buga ng gunpowder. Sa mga maunlad na bansa, scanning electron microscopy examination na raw ang ginagamit kung saan ang kamay ng biktima o suspect ay sumasailalim sa swabbing. Ang specimen ay susuriin ng isang high-tech na microscope. Kapag nakita mga elementong barium, antimony at lead ng microscope sa kamay, saka lang nila masasabing nagpaputok nga ito ng baril. Kaya nga ayon kay Doktora Fortun, matagal na raw dapat na ban sa bansa ang paggamit ng paraffin test. Ang katotohanan anya sa anumang insidente o krimen ay malalaman sa pamamagitan ng maayos at matapat na investigasyon.